Mindanao. Para ilapit sa kanya. Ay, kamusta na po kayo? Sa mga may lakad dyan, gising na po. Kahit na linggo ngayon, maulan ang ating kapaligiran, kailangan gumising pa rin kung may lakad. Pangako is pangako. Magandang umaga, ito po ang Pambansang Almusal Weekend, dito pa rin sa Radyo Agila. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, pagtalakay sa mga mahalagang isyu, mga balitang naganap sa nakalipas na linggo. At siyempre, tatangkaing makausap ang mga taong nasa likod ng balita. Antabayanan nyo po mamaya, meron po tayong panauhin sa ating studio. Kung loloobin. Ako po si Ray Mercaral at siyempre ang aking partner. Happy morning sa iyo, Miss Horizon Chaser. Happy morning, partner. At isang linggo yata akong nawala. Isang linggo ko nawala? Oo. Ay, binabati tayo ni Rio. Isang araw lang. Oo nga. Hindi, isang araw lang pala sa isang linggo. Oo, isang araw lang. Kasi kung sabi mo isang linggo, araw-araw yung programa natin. Hindi naman araw-araw yung programa natin. Oo nga, hindi natin kaya yun. Mahina na ating power. May Pambansang Almusal, Monday to Friday. Yan sina Jel Miranda, Jenso Bardiaga, Mavic Trinidad, at si Edin Suarez. Napakasaya ng kanilang programa, partner. Yan yung mapapakinggan sa Radyo Agila, at the same time, mapapanood sa telebisyon. Tayo naman, mapapakinggan sa Radyo Agila, at mapapanood sa YouTube. At Facebook. Kakaiba tayo. Oo, kakaiba tayo. Partner, sa Facebook, aga-aga sa Facebook, nag-post tayo, ng ating marami bang marami ba nag-comment? Opo, nagpabati ito si Carlito. Sige, batiin natin kagad. Canada yan, taga-Canada. Canada, okay. Ito naman si Jimmy Pascual de la Cruz. Sumisikat na ako dahil kay Horizon. Salamat po sa pagbati. Sa abroad, talagang, at ano to, isang maulang friend ba tayo sa Facebook? Oo naman, suplado ka lang, partner. Wala kasi akong panahon sa Facebook. Okay lang yun kasi pag nasubukan mong mag-Facebook, mahirapan ka lang hindi kasi, pag gusto ko lang talaga, natuwa ako. May naisip akong, katulad ng, meron akong nilagay dyan, nakita mo ba yung aking status? Partner? Oo nga, matindi ang status mo. Basahin mo, partner. Ang lupit nga Binasa na kita, ni-research na kita. Naganap nga ako ng picture mong kung ano saan kagwapo. Ganun ba? Yun na yung pinaka-the best na kita ko. Pinaka-the best na yun? Oo nga. Mas marami pa doon, hindi ka pa nakapag-research ng maayos. Anyway, salamat sa mga nag-post sa Facebook, dun sa account ni Miss Horizon Chaser. Sana ay huwag kayong magsawa. Magkaroon tayo ng gawa kaya tayo ng fan page sa partner. Tingin mo. Oo, sa ating dalawa. Gawa tayo ng sariling fan page, Pambansang Almusal Weekend, Miss Horizon Chaser, at siyempre, si Ray Mercaral. Si Rio Araha, nakikinig yan sa Manila Standard Today. Nakamonitor po ngayon yan, nag-like sa Facebook natin at online din siya. Bumabate. Opo. Rio, magandang umaga sa iyo, Rio Araha. President yan ng Quezon City Press Corps. Siya ba nanalo? Oo, sa Rio yan. Siya uli nanalo. Siya uli. Kasi dahil sa presidente, ay kaibigan ko yan. Napakasipag din kasi dyan ako yung nagbababad sa Quezon City Press Office Pag ako'y walang gusto ko mag-send ng balita, punta ako sa Quezon City Press Office dahil malakas ang wifi dyan. Bakit sa iba mahina ba? Mahina. Lalo doon sa CPD Press Office. Bakit mahina? Kay Almar Dangilan. Kuripot. Almar, magandang maga, Almar. Sa partner dito sa DAR. Sa DAR, tumatambay. Jory Lois ng Pag-asa. Jory Lois, okay. Tumatambay din ako dyan, partner. Tumatambay. Katulad nung nakarang tumambay ako sa Pag-asa. Ang lakas ng wifi sa Pag-asa. Dapat lang. Pero mo nakapag-update ako ng aking ng iPhone dahil dyan sa Pag-asa. Salamat. Partner, di pwede mahina wifi doon. Mamaya bigla may bagyo, mahina agad magbato ng report. Salamat sa Pag-asa at ako'y sinalo ni Ginoong Jory Lois dyan sa Pag-asa. Magandang umaga sa iyo. Happy morning, Sir Jory. Happy morning po. Okay, magandang umaga din po at maraming salamat. Kaninang alas 4 ng umaga, ang Bagyong Sildet ay namataan na nasa line 320 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes.
Taglay niya ang lakas ng hangin na 160 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na 195 km per hour. Patuloy na tatahakin ni Odette ang kanluran nila ng kanluran ng direksyon sa bilis na 19 km per hour. At bukas ng umaga, inaasahang si Odette. Tinag mo na ba ako? Hindi, tinag mo ako dun sa retrato na yun? Samantala lahat po sa public sa morning signal. Tinag mo ako dyan? Oo naman, ayan po. Ba't September 2013? Hindi, yung una kong ano yan. Unang ere mo? Hindi, yung... Ano? May guest kasi tayo dyan eh, sandali ha. Kaya ka nag-post. Ayan o. Ay, hindi. Nakita ko yung picture nilang ni... Ang nakita ko lang dyan nung una, picture niyo yun ni, ni Ate Bel. Ayan yung topic natin, di ba? Mukha kayong modelo. Ayan, ipi-play mo lang yun. Ganun. Basta dun sa ano mo, Facebook mo. Tinan mo ginawa ko sa... Ay, nawala. Hindi, kailangan ng plus drive. Ano to, dito, hindi pwede mag-play. Bawal. Ayan, ipi-play mo lang yan. Dun dyan sa website, saan na yan, sa Facebook na yan. Di ba friend tayo? Sige. Ang araw po'y sumikat alas 5:45 at malipot tululubog alas 5:52 mamayang gabi. At dahil nga po sa lakas ng habagat natin sa ngayon, itinaas po natin ang gale warning sa kanlurang karagatan ng Luzon, sa Hilaga at sa hilagang karagatan ng Northern Luzon, at hilagang karagatan ng Nababasa mo. So yun lang po ang ating update para po sa Bagyo si Odette mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Ako po si Jory Laris. Sir Jory, pero palabas na lang sa Philippine Area of Responsibility itong si Odette. Actually, kagabi pa po. Lumabas na siya? Lumabas na siya. Pero hindi pa po namin ma-finalize yung bulletin dahil may mga warning signal pa. Medyo may kalapitan pa po si Odette kagabi. So ngayong umaga, final na po ito bulletin na yan. Ibig sabihin wala na po tayong ma-release pa info mula kay Odette. Pero dito sa Metro Manila, itong pag-ulan na naranasan natin, kahapon medyo mainit, pero ngayon magdamag, umulan, ibig sabihin dahil sa habagat lang. Habagat po at saka meron na rin interaction yung isang bagyo na naandun pa po sa labas ng park. Kaya nakakatulog din po ito na mahatak na habagat. So, Odette, ang susunod po, posible, Sir Jory, ano pong pangalan? Si Paulo. Paulo. Wow. Sosyal na sosyal ang dating. Sosyal, imported. Parang Jory lang. Sir Jory, kumusta ka dyan sa Pag-asa? Papasalan ulit kita dyan, Sir Jory, sa Pag-asa, ha? Sana makita ko rin si Sir Jory. Kasi nag-wifi ako dun sa Pag-asa. Nasa wifi. Para makapag-wifi rin ako doon. Sir Jory, salamat po, ha? Ingat, good luck. Yes, Happy morning po sa inyo. Maraming salamat po. Okay. Yan po si Ginoong Jory Lois ng Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Alam mo, napakabait yan at very accommodating. Si Jory Horizon. Pag pumunta ka dyan sa Pag-asa, lahat sila very accommodating. Mula sa gwardiya, sa mga forecaster, at sa mga staff ng Pag-asa. At ano pala dyan, partner? Halos araw-araw ginawa ng Diyos. Araw-araw, may nagtutur ng mga estudyante. Alam mo kung saan galing pa? All over the country. May Iloilo, Ilocos, basta north to south, partner, ang pumapasol dyan sa Pag-asa para panoorin lang kung ano ba yung iba't ibang uri ng weather system. Diba tayo rin naman mga media, may mga schedule tayo dyan sa bagay. Oo, so maganda nga yung ginagawa sa atin ng Pag-asa. Kasi para nga naman tayo rin mismo, naintindihan natin yung mga ibinabato sa atin. Yung mga termino rin na mga termino. Kasi minsan, weather system. hindi natin alam yun, diba? May iba-ibang uri ng kidlat, may iba-ibang uri ng ulap. Opo. Pag nakita mo pala yung ganitong ulap, eto yan. Pag ganitong ulap, ganito yan. So, iba-ibang ulap ang... So, marami natututunan yung mga estudyanteng nagpupunta dyan sa Pag-asa at binibigyan nila ng kaalaman. At meron pa silang dun sa... Uy, may merienda pa, partner, alam ko. Tama. Alam mo, partner, dun sa ginagawa nilang... di ba, may magtutur dyan ng mga estudyante. Dun sa intro, ginawa nila, may kanta pa. Mayroon pang team song Anong team song nila? Ito, partner, ito narinig ko What's the weather?
Hey, what's the weather? Ganun, no? Ang galing, Ang cute naman, no? Ang Ang cute ganda. talaga. Okay, ikaw. Mas maganda rin pag ikaw ang kumanta, partner, eh. Magiging interesante ka, partner. Kasi pag upo mo doon, kasi medyo... Lalo na pag nandun si Miss Bell. Oo. Lalo maging masayang pag-asa. Tsaka si magkantahan tayo ni Ate Bel. Oo nga. Inaasam-asam ko yan, Ate Bel. Oo. Sana nga schedule na ni Miss Horizon Chaser. Ganon, kasama ka. Lahat tayo dito. Ihintayin natin yan. Anyway, partner, ngayon ay linggo. Nako, yung iba nating mga kababayan, kagahapon siguro nakapaglaba, partner, dahil mainit. Ngayon hindi, dahil umaulan. Paano yan? Di electric fan. Masarap electric fan, ang gastos naman nun. Oo nga. Ikaw ba, Mahal Jonas, pa naman ang kuryente magpapatuyo ka ba natin. sa electric fan? Babaho rin yung mo, di ba? Yung damit mo. Dadara na lang ng Downy. Downy? Ay, walang nabanggit yung Downy, no? May magbayad ka sa amin, Downy. Fabric conditioner na lang. Oo. Pagbayarin natin. Ano mga binabanggit mo talaga, Horizon, no? Patay ka kay Boss Nelson. Hindi, maniningil tayo. Nakikinig pa naman si Boss Nelson Happy Lupo morning ngayon. po. O nga pala, Station manager. partner, iniibitahan kita at mga nakikinig natin bukas. Anong meron? Alas 8 ng unang gabi. Anong meron? Sa Net 25. Okay, anong gagawin natin? Merong lalabas yung aming special report ni Boss Nelson. Ayun, ano yun? May kinalaman sa Napoles at may kinalaman naman sa Zamboanga standoff. Kaming dalawa ang nag-voice. Ay, mukhang maganda nga. Kaya, mainit-init na yan. panoorin mo, partner, alas 8 sa Net 25. Doon sa mga nakakapakinig dyan, abangan nyo po, ha? Sana bigyan nyo kami ng pagkakataon na ipakita sa inyo na kaya rin namin magawa ng isang dokumentaryong programa. Nako, sino ba namang sa Net 25. nagsasabing hindi nyo kaya, partner? Kayo pa ni Sir Nelson, pag pinagsama, daig natin ng ano dyan. Hindi naman masyado. Hindi lang kayo nakikita kami nakikita namin kayo at sa taas. Ganun diba? ba? Partner, may bit-bit kayo. Ano ba yan? Mga schedule ba yan? Pagbati yan. Ito kasi po sa ating sa mga kaibigan po natin na mga mommies, mga daddies, kasi uso ngayon ang family fun day, partner. Family bonding. Fun day. Fun day. Oo, so uso yung ngayon sa mga kasiyahan. eskwelahan. Kaya napakahalaga talaga yung pamilya sa ating bansa. Sige. Kung saan sa mga eskwelahan nga, partner, ay usong-uso to ngayon. So, dapat maintindihan po ng ating mga magulang na kapag po ay mayroong mga events sa eskwelahan at para naman po kasi sa mga anak natin ito, at ito na rin yung pagkakataon natin na magkakasama-sama po ang buong pamilya, naku, wag na nila yung wag na nilang hindi bigyan ng Take panahon. the opportunity. Opo. Kasi grab the opportunity. Opo, minsan lang magkasama-sama ang buong pamilya dyan at malaking bagay sa mga kabataan, partner, kapag po ay mga magulang nila, kamag-anak nila, ay nakakasama nila sa eskwelahan, di ba? Di ba parang tayo noon, proud tayo kapag yung mga magulang natin kasama natin para bang, happy family kami. Lalo na kung ikaw nagpe-perform sa entablado. Opo. Tapos andun yung nanay-tatay mo, nanonood. Kasi naman marami ngayon, mga magulang, napaka-abala. Dahil nga sa hirap ng buhay, sige, trabaho ng trabaho. Basta napapaaral lang nila yung kanilang mga anak, nakapagbayad lang ng tuition fee, parang okay na sa kanilang ganun, partner. So dito, dinidiin natin na kapag family fun day, paglaanan nyo na po yan. Yan na po yung panahon na magkakasama-sama kayo. And then yung mga anak natin, natuturuan natin sa pakikisalamuha, sa iba, nakikita natin ng aktual kung paano sila gumalaw sa loob ng eskwelahan, 'di ba? So lalo na diyan po sa St. Paul College Manila, malapit na po 'yan. Ngayong September 5, partner, MC tayo doon. St. Paul College Manila. Opo. Ito yun. Ayan yung program na napapaloob. Opo. So binabati natin ng aking so, ikaw ang na MC dyan, si Chat Antonio. Yan, taga Citibank yan. Uy, bigyan natin ng ang Citibank proposal. Sino pangalan yan? si Chat. Procurement Specialist. Yan. At happy morning sa mga magulang natin dyan sa SPCM St. Paul College Manila, ang grade 8. Lalo na kay Eileen na Batan, happy morning. At si June Aguinaldo, Juliet, happy morning. At ang nangunguna dito si Hazel Arbolida. Yan, napakasipag yan. Hindi ka mag-anak yun ng ating correspondent dito na si Arboleda.
May correspondent tayong Arboleda rito Baka sa Radyo magkamag-anak Agila. sila. Big So, time yun, si Arboleda. Di ba? Kaya mga parents po, wag niyo na pong kaligtaan yan dahil po ito na yung pagkakataon natin na makakasalamuha natin ang ating mga kapamilya at paano tayo makisalamuha sa iba, turuan natin ang ating mga anak. Di ba, partner? Malaking bagay yan. So, Partner, kasi nga pala, may gusto kong banggitin sa'yo na may lihim na nakikinig pala sa atin. lihim talaga. Oo. Sa'yo nagpo-programa paghapon araw-araw. Sino naman Ang yan? pangalan niya, itatago natin sa pangalang Mark. Itatago pa rin? Mark Leasing. Tawa siya ng tawa pag umaga. Pag Sunday. Oo. Talaga? Oo, dun sa- Bakit kailangan lihim? Itatago natin sa pangalang Mark Leasing. Ay, ganon. Oo. Naaliw siya dun sa, dun sa kausap ko last week. Wala ka ata nun, partner, di ba? Oo, kaya... Naaliw siya dun sa, sa Pag-asa na medyo naiinis daw. Sabi ng aking nasang production assistant natin, naiinis daw dahil yung pronunciation ng kanyang pangalan, lihis sa kanyang inaakala. Ay, ganon. Ranchel pala yun, binabanggit ng iba, Rachel. Oo Kaya nga. tiniyak ko, ano pangalan? Rachel, Ranchel. Yun. Kaya tinawag ko na ng Ginoo para hindi siya matawag na babae. Kasi nung tinatawag daw siya lagi ng mga anchor magandang umaga sa inyo, ma'am. Kaya, Kasi dahil sa spelling ng pangalan. Nung binanggit ko nga yung pangalan niya, Rachel, nung tinawag ko na, hindi sumagot. Binabaan ako ng telepono. So, sabi ko, tatawagan natin ulit. So, tinawagan natin ulit. Sumagot naman si Ginoong Ranchel ng MMDA Metro Base. Ayan. Wala na ba si Charlie Nosares? Di ba, si Charlie Nosares yung nakakausap natin sa MMDA Metro Base. So, kaya, ang nakikinig noon, natawa ng mga oras na yun, si Mark Leasing. Ayan, si Mark. Happy morning. Baka nakikinig ulit. Nakikinig ulit yun. Si Marshall Pagulayan, kasama natin sa Hanap Buhay, nakikinig din. Marshall Pagulayan? Oo, Okay. nakikinig din yan. Kasi lagi, natutuwa siya sa programa natin. Okay. Ayan. At, yung friend mo. Kaya nililista ko yung partner. Ganun Kasi ba? mga nakikisuyo talaga yan. Pero ako Hindi yung pwedeng- magkakalista mo, may iba-ibang kulay. Oo nga kasi. Oy, Boyet Aguila Luna. Ayan, napakasipag nating ni Boyet, kaibigan. Nakikinig lagi sa atin yan sa Idol ka niya. sa alam mo ba yun? ating himpilan sa Radyo Aguila. At si John D. Happy morning, John D. Maraming salamat sa mga comments mo. Napakarami. Talagang gustong-gusto niya yung mga ano po natin, mga topics daw natin, partner. Happy morning po. Sige, mag-break sana ako, Jonas. Sige. Jonas. Kaso nandito kayo pareho sa loob. Di batiin muna natin yung iba. Batiin mo muna Sa yung Japan, batiin. si Jojo Sa Japan din. Silio and Tisay, happy morning. Gagawa ng paraan daw mga yan para makarating ako sa Japan. Okay. Diba? Ang Sige. oras po natin, alas 6:19 na po ng umaga. At ang oras na yan din sa atin ng Halua Brushes Gently on Your Teeth. Hi, mga viewer. Marami tayong mga Salamat po sa inyo. Hoy, Damihan niyo mag-Facebook pag-view ka na. para mag-trending kami, ha? Oo nga, sa akala nila, suplado ka, partner. Hindi nila alam. Hindi po Wala ako ka lang suplado. hilig. Mabait po ako. Oo, napakabait. 6:30 ang ano natin, 30 nyo, brown 30. rice. Ito yung pinaka Use extra soft and gentle Halua toothbrush to protect your teeth. Ito yung It's brown lang my rice. toothbrush. Haloa toothbrush. Sarap sigurong gamitin yung Haloa Oo, toothbrush. malambot-lambot siguro Malambot yan. sa ipin yan. Lalo na sa mga sensitive At partner. hindi masusugatan yung ating mga gums. Oo. Kailan kaya tayo magkaroon yan? Yung Haloa? Malay mo, yung mga nakikinig na taga-Haloa, magpadala sila Nag-iisa tayo next lahat week, si Jonas. di ba? Hindi lang isa, lahat. Buong Lahat, himpilan, oo. bigyan tayo ng taga-Haloa. O, di ba, Tibel? Tingin mo? Yung para Oo. naman masubukan natin. Mamaya nga pala ha, itong ating magiging guest, mga 6:30 po ito, may kinalaman sa brown rice na sinusulong sa ating bansa. Pero, ang problema, kinokontra naman to ng iba, ng mga, dahil ito daw ay may tinatawag na GMO. Alam mo ba yung ibig sabihin ng GMO, Ano bang partner? ibig sabihin yan, Ha? partner? Anong ibig sabihin? Genetically Modified Organism. Ayan, so, Na intindihin posibleng- natin yan dapat mamaya. Posibleng makasira daw sa lupa pag hinalo dun sa ano kasi kakainin nito yung minerals ng lupa.
So, pero ngayon, wala pang napapatunayan kung ito'y nakakasira sa kalusugan ng tao. So, kinokontra, hindi pa nga ginagawa sa Pilipinas, hindi pa distribute, kinokontra na. Kakaiba. alam mo naman dito sa atin, partner, wala nang talagang kontrahan lagi, ano? Tama, partner. So, brown rice, mamaya, tabayanan po. Pag-uusapan po natin. Pero for the meantime... malaking bagay pag-usapan ng bigas, ha? Oo naman. Speaking of bigas pala, partner. Ang sabi, ang bigas ngayon ay normal na uli ang sitwasyon. Pero may mga nagawa akong istorya sa nakalipas na linggo, partner. Ang sinasabi ay nagkaroon ng shortage, di ba? Oo nga. Kumalat yung balita na nagkaroon ng shortage. Pero nagsagawa ng imbestigasyon itong Committee on Agriculture ng Senado sa pamumuno ni Senador Cynthia Villar na tumutulong sa mga OFW. At ang sabi niya, na-discover nila doon na talagang walang shortage. Kundi, ito'y tinatawag na artificial shortage ang tawag sa nangyayari sa ating bansa. Anong ibig sabihin ng artificial shortage, mga kaibigan? Siguro, para sa kaalaman ninyo, ang artificial shortage pakana at dulot ng mga supplier at dealer ng bigas sa ating bansa. Sila yung nagdudulot itong artificial shortage. Ibig sabihin, nag-hoard sila, pinipigilan nilang lumabas yung mga bigas na stock nila, kaya lumilitaw, walang bigas sa mga pamilihan. Oo nga. Nung pala, ang kanilang style lang, tama, take advantage lang sila sa sitwasyon. Tama nga. Sabi nga ni Kalayag dyan Ito daw kasi yung kaunting tinatawag nila na window na, excuse me, na natitira yan sa mga ilang negosyante natin. Yan ay sa buwan ng July hanggang September. Kung saan, kapag dumating na yung pag-harvest daw, partners, saka bababa ang presyo at ang inventory daw nito na natitira ay gusto pa nilang ibenta ng mas mataas. Kaya doon nagsisimula yung... Kasi yung July to September, yan yung katatanim pa lang ng mga palay. Ang harvest time kasi niyan ay September up, pataas. Yan. So September, tsaka lang tayo magkakaroon ng mas maraming supply. So, ang nangyayari, marami namang stock yung ating mga negosyante. Ang ginagawa nila, tinatago nila para sa ganun, ilalabas nila pag dumating yung time na kailangan na ng bigas, sa kanila ilalabas kasi tumataas ang presyo nito diba? So ang tawag dito, pagsasamantala pa rin, pagsasamantala. And sabi nga sa chismis, partner nako, may malalaking tao pa lang sa chismis, partner, involved. Oo, may chismis siyempre may malaking tao, mga 6. Malalaking 6'2" tao. 6'2" ang taas nito. Opo. Mga meron ding nasa likod. Nasa Kumbaga, likod din. bumubulong-bulong pa rin. Bulong brigade. Sumusulsul pa rin sa mga negosyante natin. Tago niyo yung bigas niyo. Mga wala silang hiya, ano? Tago niyo yung bigas niyo. Sayang yan, labas mo yan pagbukas. Walang takot, walang awa. Kasi lahat tayo kumakain ng bigas. Pati ba naman hindi ako kumakain ng bigas. Kanan kinakain ko Ikaw talaga, partner. Joke lang. Kaya masaya ang happy morning pero natin. Partner, sabi ko nga, yung ganyang sitwasyon ay tanay matutunan ng mga negosyante na huwag kayo magsamantala dahil sa mga consumer kayo kumikita di ba? Huwag nyo naman silang masyadong pagkakitaan ng gusto. Huwag niyong samantalin. Mas maganda tumulong kayo sa mga sabi nga daw po ni kababayan natin. Partner Nako, napakahirap pong gumawa ng tama. Kaya wag naman daw po tayo magagalit. Mahirap napakahirap gumawa ng tama. Mas madali nga nun Ewan ko ba? Hindi nila alam mo bang ngumiti ka lang sa isang tao habang nasa lubong mo? Oo. Isang tamang gawain na yun. Tama. At ang tamang ginagawa, partner, walang sakit ng ulo sa huli, di ba? Di tulad yung puro baluktot ang dinudulot dito sa huli, problema lagi. Di ang sakit sa ulo, di ba? Masyadong balat sibuyas lang si Secretary Alcala. Dapat mahaba actually, ang mo. May nakaaway nga sang media nakasagutan niya Hindi lang sila nagkasundo sa isang bagay Pero ayoko nang banggitin dahil dapat bawal ang pikon sa sa gobyerno, mga nakaupo. Patalsikin pag pikon kasi dapat matyaga silang magpaliwanag. Patalsikin agad. Patalsikin. Agad-agad? Oo. Kasi walang karapatang umupo. Baka nabigla lang. Hindi. Dapat mahaba pasensya mo. Dapat mahaba pasensya. Pero pag nabigla lang, ibigyan ng pagkakataon. Di ba? Kung lagi. Lagi-lagi nabibigla. Ugali na yun, partner, pag lagi-lagi di ba?
O Ibang usapan na yun. minsan, kasi tao lang tayo, nagkakamali. Okay lang yung minsan. Wag Diba? lang Pag- pangalawang beses, pangatlo, oo. pang-apat, pang-lima. Ay, ugali hanggang na umabot sa yun. 10. Iba ng usapan yun, Tama. diba? Patalsikin na. Pero balat dapat talaga walang balat sibuyas sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Ano bang ibig sabihin ng balat Opo, sibuyas? oo. Ang sibuyas kasi pag binalatan partner, Ang English diba? niyan, onion skin. in English pa talaga. No? Kasi pag binalatan- sinugatan mo yung Sibuyas. mangangamoy kagad yun. Mangangamoy, umiiyak tayo. Di ba? Masakit-sakit sa Pero ang importante ngayon ay walang shortage sa ating bansa ng bigas. Lalo na ngayon dahil nagkaroon ng nag-harvest ng mga palay, di ba? Kaya pag may nagbebenta po dyan ng napakamahal Mahal, oh. or nagtaas sila ng presyo, naku, i-report nyo na po. Especially NFA rice, Opo. partner. Ang NFA, may mabibili kayong 27 pesos. At yung tinatawag na kulay puting bigas ng NFA, yung wheel milled rice na tinatawag, ay 32 pesos lang po yan. Alam na Pag alam tumaas ang po presyo. yan, pag tumaas yan, ay may nagsasamantala. Ha? At pag may nagsamantala, isumbong nyo kagad para sa ganun, mapigilan yung kanilang pagkasamantala at Tama. maparusahan at matuto next time hindi na nila gawin. Kumbaga tayong sabi nga ng NFA at saka ng Department of Agriculture partner, tayo ang maging responsable. Maging vigilante tayo sa ating kapaligiran para sa ganun, itong mga nagsasamantala na ito ay agad na maparusahan, partner. Tama? Opo, tama yun. Tama? Paluin sa puwet. Paluin sa Oo, pamalong pang saway kasi paano tawag kung dun ito mga nagtitinda ng bigas makapalang puwet? At Yun makapalang lang. mukha, Tapos naglagay pa ng karton sa partner, puwet. makapalang mukha, makapalang bulsa. naman tayo na hindi nagmumukhang mahirap dahil may mga paraan para makamit natin yung mga bagay na gusto natin na hindi naman po nagmumukhang gumastos tayo ng napakalaki. So yun ang nagustuhan ko sa iyo, partner. Maraming salamat. At sana yung mga kababayan naman, natin. At sana naman Oo. mas marami tayong mga kababayan matuto pa. Hindi kasi ang laging ang katwiran wala akong pera. Talaga nagmumukhang walang pera, 'di ba? Wala nang pera, nakasimangot pa. Ay, talagang Uy, ang yaman-yaman mo naman, nakarating ka ng Hong Kong. Naku, hindi, no? Para-paraan lang yan. Kasi nga, ginamit natin yung karunungan, katalinuhan, na pwede pala tayo makarating sa ibang bansa, na hindi naman tayo gumastos ng napakalaki tulad ng mga payo mo, di ba? Ang kailangan lang talaga, matama tayong magre-research, di ba? So, pumulot na mabubuting bagay para magmumukhang mayaman na rin tayo. So, naka-avail ka. Kabil ka ng budget pera. Salamat ha. Ay, pero gusto nila pupunta ako ng Japan. Japan naman. Marami. Oy, Jojo ha, Tisay. Sama mo na rin si Ray. Jojo Kisay. Alam mo na ha. Dito sama ako na rin kami. Partner kami. Dapat pag sinama mo siya, sama mo pati ako si ha. Miss Bell, kasama na rin mga technician natin. Ako, sana magkatotoo yan. Asa na yung hindi namin maramdaman yung Hong Kong ha. Oo nga mag-break tayo. Okay. Kuya Jonas. Break tayo bago natin talakayin ang ilang mga issue na nangyayari sa ating bansa, especially yung tinatawag na Zamboanga Stand-Up. Ngayon ay nasa 14 na pong araw yung Zamboanga Stand-Up na yan. Ako, napakatagal na pong kaguluhan sa bahagi ng Zamboanga City. Samantalang oras po natin, 6:30 na po ng umaga at ang oras na yan, hatid sa atin ng Maxi Smells Well Even When You Sweat.
Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Smells well even when you sweat. Horizon Ano po, ano po? Swell? Cool. Great. Awesome. Kaya swell ang Swell sweldo. yan po, isang Swell swell ang lang po. feeling sa odor bathing herbs ng Maxi at Si Ma'am Marisa na yan. Swell ang simoy ng katawan kahit di na mag-deodorant at pawisan ng todo. Di na kailangan mag-deodorant. Taga Philippine Rice Research siya. Di ba swell pag... Yes, ma'am, sandali lang po. I-introduce po kayo properly. Nagana lang po. For more swell benefits ng Maxi Atletica, 1062 po. Have a 1062 24-hour odor kilohertz protected po. swell day, swell day. 1062 kilohertz. Pambansang almusal. Pero ilayo niyo po yung radio niyo sa inyo kasi magpipidback. Kasama sina Raymond Clark, Nagbabalik po ang programa ang Pambansang Almusal Weekend dito pa rin sa Radyo Agila. Magandang umaga po sa inyo at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. At mamaya bago natin talakayin yung tungkol sa Zamboanga, talakayin muna natin itong may kinalaman sa brown rice na ngayon ay nasa ating bansa na pero may mga kumukontra. Pero mas maganda alamin po natin kung ano ba talaga ang meron sa brown rice. Nasa linya po natin si Dr. Marisa Romero, ang Food Scientist and Supervising Science Research Specialist ng Philippine Rice Research Institute o yung PRRI na tinatawag. Magandang umaga po sa inyo at happy morning po sa inyo, Dr. Romero. Happy morning po sa ating po mga tagapakinig. Kamusta naman po kayo ngayon so far, Doktora? Okay naman po. Wala naman pong bagyo dito sa amin. Ay, puti naman po. Pero maulan. Wala naman po sa ngayon. Wala naman, oh. Kasama ko si Horizon, ang aking partner. Happy morning po, Mama Marisa. Doc pala, doktora, no? Doktora, oh. Anyway, siguro umpisahan na nating talakayin. Actually, ilang beses na ako nakapag-cover ng story about brown rice, Dr. Romero. Pero ano ba talaga itong brown rice na, ito ba'y kinakain na ngayon ng mga Pilipino o so far hindi pa sinusubukan? Ito pong brown rice ay isang uri ng bigas kung saan po pamula sa palay ay tinanggal lang po natin ang ipa. So ito po ay yung tinatawag natin tinawa noong unang panahon. Actually po, ito po yung una nating kinain ng mga magkakatanda natin sa atin o yung mga ninuno natin dahil noon ay pinapayo lang po yung bigas. Yun lang po yung brown rice. Mm-hmm. So sa ngayon po, dahil sa nagkaroon ng introduction ng mga modern na milling machines, kaya nasanay po tayo na puti po yung kinakain natin na bigas. Kaya pala. Iba po, meron na pong brown rice, pero dahil alam po natin na mas masustansya ang brown rice, kaya po, pinopromote po natin ngayon ang pagkain ng brown rice. Matanong ko lang, Doktora, yung brown rice sa golden rice, magkaiba po ba ito? Ay, magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Magkaiba ito. So, sa ngayon po, gaano kalawak na po yung pag-produce natin ng brown rice sa ating bansa? Napakaliit na porsyento pa lang po. Kung mapapansin po natin, ang brown rice ay kadimitan available lamang sa mga supermarket. Hindi pa po siya masyadong nabibili sa mga palengke kung saan karaniwang mga kababayan natin ay bumibili ng bigas. Ang kadahilanan nga po dahil nasanay po ang mga Pilipino sa puti o dun sa white rice na kinakain natin. Kaya po, ang mga millers natin, ang pinoproduce nila ay yung white rice. Okay. So, sa ngayon po, yung ibang mga nagpo-produce ng mga private companies o kaya may maliliit na millers na meron talaga silang intended market sa brown rice, konti lang po talaga ang nagpo-produce. Kaya konti pa rin po yung available. Dahil din po sa hindi pa rin po masyadong kilala ngayon ng mga Pilipino yung brown rice. Okay, Doktora Romero, paano naman po kasi nakikita po natin na kaya siguro hindi po nabibili ng mga ating mga kababayan ng itong brown rice dahil medyo may kamahalan po kasi. Alam naman na halos ng iba na masustansya nga ang brown rice. Kami gusto namin ng brown rice, kaya lang paminsan-minsan dahil medyo mahal. So paano po kaya ito na mapababa natin ang presyo po nito para medyo yun na lang ang tangkilikin ng ating mga kababayan? Opo, ito po ay diniscuss na nga po noon dahil ito nga po yung problema. Kahit i-promote natin kung hindi naman po available
affordable kaya nagmamahal. Hindi rin po siya mapapakinabangan ng mga Pilipino yung sustansya ng brown rice. Ang dahilan po kasi kaya mahal ang brown rice dahil konti nga po ang supply. Pag sinabi naman po namin sa producers na mag-produce ng marami, sasabihin naman po nila, konti naman ang demand. So bakit naman kami mag-produce ng maraming supply? Kaya nga po, hindi parang itlog at manok po kung ano po umuunahin. Pero ang ginawa po dahil ngayon ay National Year of Rice at isa sa advokasya ay ang pagkonsumo ng brown rice, meron po kami mga kinausap na mga malalaking leaders na mag-produce na ng brown rice para mas maraming Pilipino ang makinabang sa sustansya ng brown rice. Tama. Ang ginagawa po sa brown rice dahil kaya ito medyo may kamahalan ay dahil po yung kanyang shelf life o yung itinatagal ng produkto medyo mas maikli kumpara po doon sa white rice. Pero ito po, kung meron po tayong magandang packaging, magandang storage ng ating brown rice, hahaba naman po yung kanyang shelf life. Ano po, Ma'am Tutora, ano pong pwede natin gawing paraan para talagang ma-promote itong mga brown rice na ito para sa ating mamamayan at talagang tangkilikin nilang para dumami ang demand nitong brown rice sa ating bansa? Opo, kung maiintindihan lang po nating mga kababayan, ang laki talaga po ng diferensya sa sustansya ng brown rice at saka ng milled rice or white rice. Kaya kahit nga po sana sa mga restaurant or fast food po mapopromote natin para meron pong choice yung mga kababayan natin. Kasi po, napag-aralan na po itong hindi lang po sa mga simpleng sustansya kasi ang nakukuha lang po natin sa white rice ay kalimitan ay carbohydrates at konting protein. Samantalang sa brown rice, na nadoon pa po yung darak. Yung pong darak, nadoon po lahat ang mga sustansya. Nadoon po ang vitamina, mga minerals, pati fiber. Na alam po natin lahat ito ay nakakatulong sa ating kalusugan. Okay, Dr. Romero, sino-sino po ba yung mga nakakausap nyo na po na maaaring tumulong sa inyo na lumaki pa ang supply ng ating brown rice? Actually po, doon po sa sinasabi nating National Year of Rice, kahit po sa DepEd para doon sa mga feeding program sa ating mga mag-aaral, at pati po sa DSWD, at siyempre po yung Department of Agriculture, sila naman po yung magpo-promote din para sa mga farmers at millers na yung farmers po mag-produce ng mga varieties na angkop sa magandang klase ng brown rice pag tinihal na po siya o tinanggal na yung iba. Kasi yung mga millers lang po talaga ang kailangan natin na makikooperate na mag-produce po ng brown rice. So may kasagutan na po ba yung panawagan ninyo, ma'am? Yung inyong hiniling? Opo, dito po sa Nueva Ecija ay meron na po. Pero kalimitan naman po ngayon yung mga available na meron na po yung mga private companies na sila talaga mismo dahil nakikita nila yung magandahan ng brown rice at maganda rin naman po yung kanilang kikitain, ay nagpo-produce na rin po talaga ng brown rice. Doktora, gaano kahirap ba i-produce ang brown rice kumpara dun sa well-milled rice na pinoproduce po natin so far? Opo, kung tutuusin nga po, dapat mas mura ang brown rice at saka mas madali po siyang i-process. Dahil sa sinabi ko nga po, pamula sa palay, tatanggalin lang po yung ipa. Ito po ay mas maunti ang processing, mas konti. Tinanggal lang po natin yung ipa. Hindi na po tayo magkukonsumo ng energy para i-polish pa siya. Kasi pagkatapos po maging brown rice na tinanggal ang ipa, ang gagawin po, kikis-kisin para maging white rice or milled rice. So tinanggal yung vitamins. Mas makakatipid pa po sa kuryente. So parang tinatanggal yung vitamina nung bigas pala. Pang vitamina. Ganun pala nangyayari, Doktora. Opo, kaya nga po, yung pong darak naman na tinanggal, tulad po ng tiki-tiki, hindi po sa napopromote tayo ng brand, pero yung po ay extract ng vitamin D, galing po sa darak. So yung po lang talaga mga nutrients ay nasa darak, kaya po pag kiniskis natin at naging puti na, nawawala po itong mga substances. Bakit ba nangyari yan? Kasi sinasabi nyo nga, Doktora, dati, nung panahon ng ating mga ninuno, brown rice talaga kinakain. Actually, may ibang lugar pa sa mga probinsya sa ating bansa na brown rice ang kinakain. Bakit kaya nag-shift sila dun sa white rice? Because white rice ito, parang maganda sa mata? Opo, ito nga po yung in-explain ko kanina. Nung machine. po yung mga modern na milling machine. Machine. Na-introduce po sa atin na kapag pala kiniskis yung
brown rice na mukhang madumi kasi po ang brown na kulay parang sa tingin natin ay dirt. Ang kulay niya ina-associate natin sa medyo madumi. So nakikita po natin na pag kiniskis ay pag pumuti at makintab yung bigas, maganda siyang tingnan. Ayun. Nung kinain po natin, mas malambot pala yung maputing bigas. Nasanay na po yung mga Pilipino. So, Tapos ngayon po, tayo alam naman natin mga Pilipino talagang mahihilig sa mapuputi. Oo. Kaya po, mahirap po Kumay- ngayon. Pati bigas no? Yung pag-promote ng brown rice dahil ang mga Pilipino yung mindset ay mas maputi. ayun. Kaya pala ang misis ko maputi. Doktora Romero, meron na po bang machine para po sa Paitimin sa yung brown rice? brown rice? Hindi kasi 'di ba binabayo lang siya para hindi maalis yung ipa. So ngayon, may machine po ba tayo para hindi maging puti yung bigas? Pigilin. Para mapigilan, para yung talagang lang Huwag mo maalis. invento. Oo. Meron na po bang ganon? Kasi yan ang dahilan kung bakit dahil mga negosyante ayaw ng mabagal na proseso. Opo. Actually po, yung pong mga makina na available naman sa mga milling machines, lahat po iyon ay pwede pong mag-produce ng brown rice. Pwede naman pala. Ginawa lang po ng mga machine ng mga millers ay isinet na po nila na dire-diretso na po yun. Dahil sa gusto nila ng puti. Nagiging puting bigas na pa. Ayan. Meron din po siyang pag-alis nung dara, pero dire-diretso na po. So ngayon, i-adjust lang po siya para hindi na po magdidire-diretso doon sa pag-kiss-kiss hanggang doon lang po sa brown rice. Okay. Pero yung po ating mga agricultural engineers, nag-develop din po sila ng mga machine na dehuller lang po yung tinatawag kung saan talagang pangtanggal lang po ng ipa. So meron na rin po ng mga machine. Hindi naman pala pwede. Companies na nagpo-produce na po ng brown rice, gumagamit na po sila. So parang palangin yung bigas, parang asukal din pala, no? Mas masustansya yung kulay brown kaysa sa puti. Tama? Opo, tama. Ayun, oo. Pero so far, may pag-asa ba ma'am na talagang dumating ang pagkakataon na brown rice na ang kainin ng mga Pilipino? Opo, sana nga po dahil isa pa po sa mga pag-aaral sa ibang bansa na yung pagkonsumo ng mga pagkain na mayaman sa fiber, nakakatulong po siya sa pag-prevent ng mga tinatawag po nating chronic diseases. Ayun. So, isa pa po na ikukunik dito ay yung po kasing brown rice ay meron po ibang varieties na mas mababa yung glycemic index na tinatawag. So, kung meron po mga kababayan na meron diabetes, mas maganda po brown rice Ayun. yung kakainin. Tsaka hindi ka masyadong magpapataba ito ng katawan, ano? Pag po lahat po na pagkain na mayaman sa carbohydrates, pag po sobra yung ating kinain, ay talagang magko-convert po ito sa glucose at calories na magsasahin ng pagiging mataba. Kaya pala mataba ako. Doktora Romero. Eto na, nakakatuwa ka naman. Kidding aside lang, ma'am. Parang pati napasaya ko lang po ang sinisi linggo pa natin. yung bigas Doktora Romero, ano po, yung brown rice, yung white rice po natin, kapag po laging kinakain yung white rice, ano po talagang may epekto nito, may napakasama po ba yung epekto na white rice ang kainin natin? Ganun po ba? Hindi, ibig sabihin... Masamang epekto. Oo, sobra. Ano naman pong kinalaman doon sa brown rice? Ang loob din naman ng brown rice, white rice. yung balat niya, di ba? Hello po. Sige, go ahead, ma'am. Opo. So, sinabi ko nga po, yung po, pag kiniskis po yung brown rice, iyan rin po yung puting rice. So, tama po kayo. Meron po kayong carbohydrate. Yung pong puting rice, ang kalimitan pong nadoon ay carbohydrates. Pero meron din po siya ang mga 6 to 8% na protein. Kaya po doon sa mga kababayan natin na halos walang may pambili ng ulam at puro kanin lang ang kinakain, yung pong rice ay hindi lang source nila ng carbohydrates, kundi source din nila ng protina. Yung naman pong brown rice, aside po doon sa carbohydrates and protein na nadoon sa darak, yung po sinabi ko meron siyang vitamins, minerals, at saka fiber. So, mas kaunting amount po ng brown rice ang kakainin nyo kumpara doon sa milled rice. Kasi may iba pa pong component, mas meron pang yung fiber na nandun po, mas nakaka-bigay sa atin ng pakaramdam na mas busog po tayo. Kaya mas konti po yung brown rice na
kinakain natin. And at the same time po, yung nabanggit po kanina, mas mabagal po ang conversion ng carbohydrates sa glucose. Ayun. Sa brown rice kaysa sa milled rice. So Okay. yung milled rice po, pag nasarapan tayo, yung puting kanin, masarap kainin, napapadami yung kain natin, dumadami po yung ating source ng carbohydrates na magiging glucose na sanhi ng pagkataba at maaari din pong makasama kung meron tayong diabetes. So as long as brown pa rin yung bigas, mas mababa yung ating posibilidad na magkaroon ng mga sakit. Nagpapabalanse ang brown rice. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Nasa inyong pagkakataon muli yung namanawagan sa ating mga kababayan at susuportahan po namin yung inyong kampanya na kumain tayo ng brown rice sa Pilipinas. Tama. Go ahead, ma'am. Okay, salamat po. Gusto ko lang po ipaalam na dahil na ang Pilipinas ay may kakulangan sa bigas. Isa po pong maganda sa ating brown rice or yung advantage is mas mataas po ang milling recovery niya. Kaya mas marami pong brown rice na mapuproduce sa palay. At ito nga po yung ating sinasabi na ating mga kababayan ay malaman na napakaraming sustansya sa brown rice, katulad na po ng additional vitamins, minerals, fibers, at sa mga antioxidants na maaaring makatulong sa ating kalusugan, lalo na po sa pag-prevent or pag-delay ng pagsisimula ng mga chronic diseases katulad po ng mga heart disease, cancer, at saka mga diabetes. Ito rin po ay makakatulong din sa ating bansa para maging sapat yung bigas. Sa ngayon po, ma'am, magkano na ang 1 kilo ng brown rice? Dito po sa amin sa field rice ay may 50 pesos po ang 1 kilo. Pero nangako po yung mga nakausap namin millers na kapag binenta po nila yung kanilang ipoproduce na mas maraming brown rice at mas mura pa po doon sa ganong halaga. Sa field rice na ako bibili. Mas mura lang pala. 50 pesos lang eh. Opo. Tangkilikin natin ng field rice. Opo. Partner, kasi baka may mga millers din nakapakinig ngayon. Sige. Paano po kayo makontak kapag po sila ay gusto makipag-ugnayan din sa inyo? Opo, meron po kaming telepono, yung trunk line po namin. Pare ko po sa Sige, go ahead, ma'am. Sige po. Sige po. Ang area code po ay 44 at ang aming telepono ay 4560277. Kahit po sino makausap nila, sabihin lang po na yun po ang kanilang pakay ay tungkol sa brown rice at maaari na po silang masagot tungkol dito. At maturuan. Kung millers na mag-participate, mas marami po ang Ayun. Mga wholesaler, pwede po bang bumili sa inyo? Maaari din pong tumawag dahil meron naman pong office ang field rice sa PTI, Quezon, yung electrical road. Maaari din pong ipadala doon kung merong gusto. Pero sa amin po ay kami po ay hindi talaga yung nagmamass produce ng brown rice, kundi para lamang po sa promotion. Yun. Kaya po kami nagbibenta ng kaunti. Sana pala nakarating kayo dito, ma'am, ano? Para makapag-promote, maibigay nyo kami Para ng brown rice. masubukan natin ang brown rice. Si Joke Miss lang, Bel ma'am. Sorara, mahilig po sa brown rice Joke talaga. lang, ma'am. Pwede nyo ipadala ang brown rice. Actually po, pwede rin po ipadala. Pwede rin po yung mga kababayan natin kung pupunta po sila sa AgriLink. Pwede rin po, meron din po kami seminar sa brown rice. AgriLink yan. Ayun. Field rice. Kung paano magluto ng brown rice. So, pupunta kami sa AgriLink, sabihin namin yung pangalan nyo. Hindi, joke lang, ma'am. Joke lang. Ma'am, salamat, doktora, ha? Good luck, sana. Sarap ng brown rice. Sana ma-promote talaga natin itong brown rice para at least maging healthy living yung ating mga kababayan. At the same time, mas marami ang mag-produce ng brown rice. Ha? Good luck sa inyo, ma'am. Salamat po. Okay. Thank you po, Indiantes po. Thank you very much. Siya po si Maraming Doktora Marisa Romero, ang Food Scientist and Supervising Scientist Research Specialist ng Bill Rice Research Institute. Siya po ay awardee by President Aquino. Outstanding Women in the Nation Service Award noong 2010. Congratulations kay Doktora Congratulations po. Marisa Romero. Ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, regards po kayo lang. Regards po kayo lang. Yun, ang brown rice, partner. Oo, mas healthy pala talaga ang brown. Ako nababalita ako na dati yan, pero hindi ko pa rin ginagawa. Hindi kami Oo. partner talagang laging brown rice. Ganun ba? Kaya lang mahal kasi. Kasi hindi ganito kasi Oo, partner. Hindi iba mahal. kasi yung dating niya pag brown rice, parang
Uy, masarap. Ang din ginto nga, Oh, ito yung sige. pakiramdam lang. Walang pakialaman ng pakiramdam. Pakiramdam ko eh. Yung pag nasa pagkainan na, parang, hindi naman ako sa nagmamalaki Parang pakiramdam mo eh, parang mahirap. Hindi naman, hindi Parang naman. pakampas lupa mo. Kinakain ka ng brown rice. Hindi. Yun nga eh. Sabi ko nga walang pakialaman ng pakiramdam eh. Wala nang pakialaman sa pakiramdam namin ni Miss Bell. Pakiramdam Anong namin ni Miss pakiramdam? Bell. Social naman kapag Yun ang brown nararamdaman rice. ko lang. Pero dahil sa healthy talaga pala. Pero nababaltaan ko ng healthy talaga yan eh. Hindi ko lang ginagawa eh. Sige na. O basta, pero talaga 50 pesos po. medyo mahal pa rin siya dun sa mga wheel mill rice. Anyway, magbabalik kami makalipas lamang ng ilang paalala.